Morning, classmate! Magandang umaga na mga Pilipino. Sa programang ito, Good Morning, Classmate, Bitaglis. Ibig sabihin, ako po'y magsasalita Bisaya, Tagalog at saka English para lubos akong mauunawaan ng lahat ng mga Pilipino. Kasi yung mga relatives ng asawa ko from Ilocos, hindi nila naiintindihan yung Bisaya. How much more sa akin? Kagagaling ko lang sa lugar ko doon sa Dao Antique, nila maiintindihan yung Bisaya. And I think all Filipinos will benefit when I'm going to use Bitaglis. At saka dahil ang episode na ito, first time na i-upload ko sa YouTube, maaring may mga followers na hindi pa ako lubos nakilala. Gusto kong magpakilala sa inyo. Una, lahat ng mga followers, tawagin ninyo akong classmate, ako tatawagin ko kayong classmate. Bakit classmate? Hindi tayo classmate sa classroom, ngunit classmate tayo dito sa social media. Kaya yung cover photo ko, classmate sa pag-asenso. Ibig sabihin, mag-aaral tayo para mas lalong lumago. Aangat ang ating buhay, sabay-sabay tayong mga Pilipino. Sa linggong ito, i-focus ko ang aking subject matter dito sa aking motivational word. Paki-focus mo nga ito. I will read the exact word. You can dig a treasure not only below the ground, but also within your body, in your heart, and in your mind. Lorenzo Larry Y. Rubino Sr., Chairman, LYR Group of Company. I am using this word of motivation for more than a decade already. At dahil nakikita ko para sa mga Pilipino. Kaya sinikap namin ng aking staff ang nabigyan ng task nito ang aming IT head si Adel Soliaga. Nandito si Ogie Redolia, yung head ng HR namin. Si Jik. Nandito yung overall manager sa manufacturing. At dito yung head namin sa finance department. Sinadya ko talaga na nandito sila dahil this Sunday, it calls for a celebration sa akin, sa LYR Group of Companies. At saka hindi lang sa LYR Group of Companies, kundi dito sa Tagum City, dito sa Davao del Norte, mga kababayan ko, ito'y malaking karangalan para sa atin na yung motivational quote ko, karehistro po yan sa copyrighted. Ang ibig sabihin, wala pang tao na nagsasabi this motivational quote. Ang inyo pong lingkod, isang mahirap noong unang panahon. Nag-high school sa edad na 17 years old. 4 years na hinto dahil sa hirap ng buhay. Nagsikap mag-aral, naging janitor sa University of Mindanao, high school hanggang college. Ang masaklap, hindi ko natapos yung kurso ko. I only earned 72 units in college. But in spite of my handicap in education, narating ko itong buhay ko ngayon. Adel, pakibasa mo yung certificate of registration. This certificate of registration, which is the nature of work, is a literary work with a description that says, this is a motivational quote of Lorenzo Larry Y. Rubinos. You can dig a treasure not only below the ground, but also within your body, in your heart, and in your mind. So all original content submitted along with this work registration is created by the work owner or published under the permission, including but not limited to text, design, images, photographs, and videos, are considered to be the intellectual property of the work owner and are protected by copyrighted.com using the Digital Millennium Copyright Act Title 17, Chapter 512-3. It is registered, protected, and monitored by copyrighted
www.bbc.com. Reproduction of this content is prohibited without permission. Yeah. Maliwanag, mga kababayan ko, maliwanag. Buong mundo, ako pa ang nakapagsasabi niyan. It was been registered. I think we deserve to make a clap. Congratulations po sa atin. Congratulations sa LYR Group of Companies. Congratulations sa Tagum City. Congratulations sa Davao del Norte. Congratulations sa buong isla ng Mindanao. Higit sa lahat, congratulations sa lahat ng Pilipino. At least nagkapag-aambag tayo. Kaya nga, in line with this, mga kababayan ko, maraming mga motivational speaker. Kung gagamitin ninyo ito, I'm so happy. But of course, hindi nyo pwedeng sabihin na as if kayo. There is a violation. But if we will say to quote or to borrow the word of Mr. Lorenzo Larry Y. Rubinos, and you will expound it, my heart really, really happy, and it likes a very good music in my ears. Because if you will expound it, ibig sabihin, kayo po'y may malasakit sa Pilipino. Gusto ninyong magkatulong sa Pilipino dahil yun ang layunin ko. Yun ang layunin ko, matutulungan natin ang mga Pilipino na lalong lumago. Kasi statistically, ewan ko ba kung totoo, nasa baba na daw ang Pilipinas. But I hope, aangat tayo, gumagawa ang ating gobyerno na maangat ang buhay ng Pilipino. Ngunit kahit anong gawin ng ating gobyerno, kung tayo mismo ay hindi nagsusumikap para umangat ang ating buhay, walang mangyayari. Kaya in all of my speaking engagement, itong sinasabi ko. Kailangan tulungan natin ang ating bayan. Ito po'y isang malaking karangalan sa Pilipino na merong isang Pilipino na nakapagbibigay ng isang motivational quote throughout the world. Walang ibang nakapagsasabi nito, ako lang. Pero in practice, maraming Pilipino na ginagawa nila ito, hindi lang nila na-conceptualize. So ako ang nag-conceptualize na gawing isang motivational quote. You can dig a treasure, not only below the ground, but it is within your body, in your heart, and in your mind. Bakit dumating sa isip ko na i-conceptualize ito? Because of the perception that I got rich, because I have able to dig a treasure below the ground. As I reflect, sabi ko sa sarili ko, hindi totoo na nakahukay ako ng ginto sa ilalim ng lupa. Ngunit totoo na ako po'y nakahukay ng ginto dito sa aking katawan. In my heart and in my mind. Mga kababayan ko, 4 months pa ako ngayon nagbablog. Ang content ko, it is motivational. Dahil alam ko sa puso ko, na yung mga nadaanan ko, mapaghihirap na nadaanan ko, na hindi ninyo naranasan, na hindi nakakain kumpleto 3 bisis sa isang araw. Hindi na nadaanan sa Bisaya, manggarab, mangani, magkapas ng palay, magtanim ng palay, na supposed to be at age 17, graduate na ako sa high school, ngunit hindi pa ako nag-aral ng high school. Nag-high school ako at the age of 17. Because of the perception that I have able to dig a treasure, kaya na-conceptualize ito. Napakaganda ng damdamin natin kung tayo ay magsusumikap. We can sense our future if we have to set a goal with this
motivational quote. Di ba? Ito, mga 25 years ka na dito sa kumpanya. At 28 years. Ikaw, bata ka pa noon, nagtatrabaho ka na. Ilang taon ka na? 14 years sa company. 50, sir. Wow, 14 years sa company. Ito, mga 15 years. Ako 18 years. 18 years. Oh, si Jik-Jik. 7 years, sir. I started at the age of Oh. 19. At the age of 19, ngayon 26, 27. 27. First employment, and I'm happy narating mo ang position mo ngayon. There is no reason that we will not grow because all my people are motivated to work. They are working not only for money, but they are working for the sake of our nation, Pilipinas. That is my orientation. Let us help this government. We will never criticize this government because tayo pong mga Pilipino ang gobyerno. Pumipili lang tayo, bumubuto tayo ng mga politiko na siyang maging representative ng ating gobyerno. Kaya kung ano man ang mangyari sa Pilipinas, walang kasalanan yung nandyan. May kasalanan ang mga Pilipino. Balik tayo doon ha, yung heart and mind. Sinabi ko na, maraming Pilipino na umangat sa buhay, yung motivational quote ko, ginawa na yan. Dahil hindi yan yayaman kung hindi ginamit yung puso at ang utak. Kaya lang, siguro mas maswerte ako dahil mas malawak yung pag-iisip ko. Dapat lahat ng Pilipino aangat ang buhay. Mga kababayan, simula lang ito ng aking paglalakbay. Next Sunday, every Sunday, I will give a subject matter that motivates Filipino. And I will anchor it in this word of motivation, heart and mind. We will never grow. This quote applies to all walks of life. Lahat-lahat. Magagamit yan sa mga bata, magagamit yan sa mag-asawa, sa pamilya, magagamit yan sa negosyo. Dahil kung gusto mong umangat ang buhay mo, dapat gagamitin mong utak mo at saka puso mo. Ibig kong sabihin, pag ginamit mo itong dalawa, pair yung decision mo. Kasi in all of our undertakings, you have to decide. And if your decision is fair, there's no reason that you will not grow. Hindi ka aasinso. Kasi kung ito lang gagamitin mo, to give one example, anak mo, ayaw mong sa Bisaya, dili mo gustong kasabaan. Ayaw mong pagalitan, pero nagkasala. Ibig sabihin ang ginagamit mo ito lang. Hindi mo ginagamit yung utak mo. Kawawa naman yung bata. Maring ang parents hindi kawawa. Yung bata, lalaki yan na sutil, badlungon. What will happen? Instead na nakakatulong yan sa ating bayan, tuloy nakakasira yan. Hindi ako maubusan, kababayan, ng mga words of wisdom. Alam niyo mga kababayan, lahat-lahat ng sikreto ko kung paano ko naakyat itong aking kalagayan, isishare ko sa inyo. Wala akong ititira. Kahit na i-duplicate ninyo, i-carbon copy, I'm happy. Kagaya nitong aking ginagawang word of motivation. Kung lahat tayo, lalo na yung mga motivational speaker, if you will quote this word, I'm happy. Sasabihin niyo to quote the word of Mr. Lorenzo Larry Isulat Rubinos. It will help motivate Filipinos. Kaya, mga kababayan ko, sabay-sabay tayong mangarap.
Walang Pilipino na hindi nangarap na umaangat ang buhay. Ang problema lang, ano bang solusyon? Paano mo gagawin? Ito, binibigyan ko na kayo ng guide. Ito po sekreto ko. Huwag kayong mangarap magyaman kung ikaw ay tamad. Huwag kang mangarap na magyaman kung ikaw ay nagkaupo, yung kaharap mo, bahal. Bahal. Sa Bisaya, bahal. And tuba. O hindi ba? Hindi ko lang babanggitin yung brand. Merong lungnik doon. Buong araw, sa Bisaya, nagatuma ka. How will your life grow? Paano ka ba aangat kung ikaw mismo walang disiplina sa sarili? Paano ka ba aangat kahit na simpleng sinabi ng ating Panginoon, under 10 commandments of God, try to read the 10 commandments of God. Napakaganda dahil maikli, maunawaan. To quote, I am using this, my fellow entrepreneur. Number 8, thou shalt not steal. Huwag kang magnakaw. Sa lahat ng Pilipino na employed, pag ginawa mo yan, nagnakaw ka, kahit hindi malalaman ng amo mo, mortal sin yan sa ating Panginoon. May karma yan. May karma. Ako, talagang may karma. Sabi ko may karma dahil ako'y naniniwala sa Diyos. Kababayan ko, kayang-kaya natin to. I have proven that in myself. Napakahirap ng buhay ko. Narating ko ito dahil sa tiwala sa sarili at dahil sa tiyaga sa sipag. Kaya ito nag-vlog ko, it is sad to note, no? Ang dami magmi-message sa akin, hihingi ng bigas. Magpadala ng GCash, hihingi ng kahit 1,000, 100. Mga classmate, ako po'y naawa sa inyo. Pero ayaw kong ikonsente. Bakit? Lalo kayong magkasala sa Panginoon. In Bisaya language, sinabi ng Panginoon, lihok tao kay tabangan ko ikaw. In Tagalog, ano ba yon? Kumilos ka at tutulungan ka ng Panginoon. Kung hindi ka kikilos, kung ano man ang dinadanas mo sa buhay ngayon, naghihirap ka, hindi kasalanan ng ibang tao, kasalanan mo dahil ang iyong buhay, ang iyong future, wala sa kamay ng ibang tao, kundi dito, nasa kamay mo. Let us pray to God and believe in yourself. Gusto ko lang malalaman ng buong mundo na ako po'y nagpapasalamat. Kaya nga, sinali ko itong mga executive ko dito. By next Sunday, pag-usapan namin yan. Pero, yung subject matter natin kasi, madidiscuss natin ito. Mga classmates, ganito kung mag-response ako, or even meron akong admin, shortcut, paano? GBU, God bless you. To save time, Good morning, GM. Pag sinaming, GBU, GM, God bless you, good morning. Ang oras napakahalaga sa atin. Dahil yung oras, pag lumipas na yan, hindi na maibabalik pa ang oras. Mga classmate, mga kapwa ko Pilipino, ako po'y humihiling sa inyo na dapat lahat ng Pilipino makarating itong mensahe ko. Hindi para sa akin, para sumikat. Magkaroon ng million views. I don't care that million views. What I care, I have able to share to motivate Filipinos. Saka tinitingnan ko yung algorithm, 24 below, iilan lang ang nanunood.
ng ganitong mga episode. 24 hanggang 50, 40, 50, ang dami nang nanonood. Sika, alam niyo kung anong comment? Hanga ako sa buhay mo, Sir Larry. You motivate us. Pwedeng na-motivate ka, pero baka wala ka ng panahon. 40 years old ka na. So dapat ako, meron tayong mga subject matter every Sunday. 1 or 2 episode, I will focus it on our children. Kasi ang problema natin dito, kung mangarap man ang bayan na lalago, sinong pag-asa natin? Yung mga bata. Ako, I am already 71 running to 72 years old. Tingnan ninyo kung anong ginagawa ko, mga classmates. Halos hindi ako matulog. Alas 4 pa ng umaga, gising na ako. Alas 6, tapos na akong maligo. Lalabas ako ng bahay kung wala lang mga darating na mga bisita. Alas 7, nandoon ako sa mga project ko. Bakit ko ginagawa ito? Umaangat ako sa buhay. Kahit hindi ako magtrabaho, wala na akong problema. Bakit ko ginagawa ito? Ma-monitor ninyo yung lifestyle ko, ha. Every Sunday, ngayon, magbibigay ko sa inyo ng mga word of motivation. Monday to Saturday, pinapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko. Kaya nga, sabi ko, maawa ko yung maghingi ng bigas. Ako, hingan ng bigas, alas 4 pa ng umaga gising na. Ang tanong, ginagawa mo ba yan? Meron pa magsabi, how to be you? How to be you? Gumising ka na maaga. Magsipag ka. Pagkatamad ka. Hindi ka nagtatrabaho. Kababayan ko, turuan natin ang ating mga anak kung pwede makinig sa mga word of motivation, sa mga vlog na may mapagpupulutan ng aral. Kasi sa ngayon, yung mga bata, pinapanood niyan iba eh. Kahit tayo, mga may edad na, ang gusto natin, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, naaaliw tayo. Naaaliw ka nga. Pero, anong nakukuha mo na moral lesson? Sayang ang oras sa pagtingin na wala kang nakuhang moral lesson. Bigyan mo naman ng kahit isa, dalawang mga vloggers na makamotivate sa'yo na maaring mabago ang buhay mo. Kaya mga kababayan ko, my classmate, maaring mataas na ang sinasabi ko, pakiusap lang, hindi para sa akin, para sa inyo. Tapusin ninyo lahat ng episode ko. Dahil sa pagtapos nyo, maaring marami kayong mapupulot na kabutihan, aral sa buhay, at maaring mabago yung buhay ninyo. Hindi ko na hahabaan, and I always say that my parting words goes this way. Bisaya lang, ha? Kung ikaw na ay pangandoy, may handom sa kinabuhi, trabaho, Believe in God, and above all, believe in yourself. Good morning, mga classmates.